Sa mga feeling historian dyan, welcome back sa Kasaysayan Vibe. Bilang isang self-proclaimed military expert, mahilig tayong mag-overanalyze ng mga giyera na daw ay bumuo sa bansang ito. Pero ngayon, papasok tayo sa isang what-if scenario na parang galing lang sa Wattpad, pero kung gagamitan mo ng utak sa usapang strategy at geopolitics, isa itong nakakangilong posibilidad. Paano kung ang Pilipinas ay hindi kailanman naging isang buong bansa, kundi na natiling watak-watak na mga nasyon simula pa lang ng kasaysayan? Isipin niyo ang isang arkipelago kung saan ang bawat rehiyon ay may sariling army, sariling diskarte sa dagat, at kanya-kanyang alyansang militar na nag-uupakan sa iisang bakuran. Medyo mahirap itong lunukin sa panahon ngayon kung saan feeling united tayo sa ilalim ng iisang flag, pero ang truth bomb ay ito. Ang isang lugar na may mahigit 7,000 isla ay hindi kailanman naging natural na bansa sa purong geography at military na aspeto. Bago pa man naisipang itatak ang pangalang Pilipinas sa mga mapa ng mga banyagang nabigador, wala namang isang bida-bidang sentral na kapangyarihan ang may sapat na barko o budget para pag-isahin ang lahat ng ito. Ang bawat isla ay isang natural na kuta na napapaligiran ng dagat na nagsilbing bodyguard laban sa mga mananakop pero naging pader din para hindi magkasundo-sundo ang mga puwersa. Imbes na isang bonggang empire, ang umiral ay isang damakmak na hiwa-hiwalay na komunidad na may kanya-kanyang diskarte sa depensa at pakikidigma. May mga barangay sa baybayin ng Luzon na puro trade ang inaatupag at may mga armada ng maliliit na bangkang pandigma. May mga maliliit na kaharian sa Visayas na feeling international ang military doctrine dahil sa impluensya mula sa India at Srivijaya na expert sa mga taktika ng pamimirata at biglaang pagsalakay. At sa Mindanao, nandoon ang mga makapangyarihang sultanato ng Sulu at Maguindanao na may totoong military structure, mga kuta na gawa sa bato at kahoy at mga kanyong lantakan na nakatutok sa mga estratehikong daanan ng tubig. Ang bawat rehiyon ay may sariling wika na nagsilbing secret code sa komunikasyon, sariling mga Diyos na hinihingian ng backup sa labanan, at sariling mga ruta ng kalakalan na mahigpit nilang binabantayan. Sa madaling salita, ang ideya ng isang Pilipinas ay hindi naman talaga resulta ng isang tuloy-tuloy na internal na ebolusyon ng militarya at politika. Isa lang itong pilit na imbensyon na hinubog ng puwersa mula sa labas sa pamamagitan ng pananakop ng mga kanyon ng mga galyon at ng sapilitang pag-aayos ng kapangyarihan sa ilalim ng iisang sentralisadong gobyerno ng mga dayuhan. Dahil kung may isang link lang sa kadena ng kasaysayan ang naputol kung ang pananakop ng mga Kastila ay nabigo sa mga krusyal na labanan, gaya ng nangyari kay Magellan sa Mactan pero sa mas malawak na scale siguradong chop-chop ang kapuluang ito. Ang mga lamat ng pagkakawatak-watak ay nandoon na simula pa lang. Mga border na ginawang militarized zones, mga pagkakaiba sa wika na naging basehan ng kanikanyang nasyonalismo at mga away sa relihiyon na magpapasiklab ng mga banal na digmaan. Ang Pilipinas ay hindi lang magiging isang bansang nahati sa dalawa, kundi isang buong mundo na nagkawatak-watak sa maraming pampulitikang grupo. Tignan nyo itong kampanya ni Miguel Lopez de Legazpi, akala nyo siguro simpleng land grabbing lang, pero ang totoo, isa itong dambuhalang military at logistical operation. Hindi lang sila basta nanakop, feeling cartographer sila na muling iginuhit ang mapa ng mga alyansa at kaaway. Pinagsama-sama nila ang mga isla sa ilalim ng iisang administratibong istruktura na nakasandal lang naman sa network ng mga presidyo at garrison. Ginawa nilang bida ang Maynila bilang sentro ng kapangyarihan, ginamit ang Navy para pilitin ang iba't ibang rehiyon na sumunod sa kanilang political at religious trip, at dahan-dahang binuo ang blueprint ng tinatawag nating security architecture ng Pilipinas ngayon. Pero huwag kayong pauto dahil yung pagkakaisang yun mula sa pananaw ng depensa ay isang malaking joke at hindi kailanman naging perpekto. Isa lang itong proseso ng tinagpi-tagping diskarte na pinapanatili lang ng banta ng dahas at presensya ng mga dayuhang sundalo, hindi dahil sa likas na pagkakaisa. At kung pumalpak lang ng konti ang proseso ng pananakop na yan, halimbawa, kung naubusan ng tropa at supply ang Espanya at Luzon lang ang nakontrol ng husto, kasama ang ilang bahagi ng Visayas, siguradong wasak at ibang-iba ang kasaysayan ng buong rehiyon. Yung mga strategic maritime plans nila, ayun, tuluyan ng mababago. Sa ganyang plot twist, asahan mong hinding-hindi mahihila ng malalim ang Mindanao at Sulu sa orbit ng Katolikong Maynila. Hindi mo basta-basta madidisarm o masasakop ang kanilang mga puwersang militar. Sa halip, lalong magpapakitang gilas ang kanilang kapangyarihan sa ilalim ng impluwensyang militar at kultura ng Islamic Southeast Asia.
Ang kanilang mga armada ay tuloy-tuloy lang sa pagpapatrolya sa Sulu Sea at mas magiging solid ang kanilang military alliances sa Borneo, Malaysia at Indonesia na bubuo ng isang dambuhalang maritime bloc sa timog na kayang makipag-upakan sa anumang banta mula sa hilaga. Sa ganitong anggulo, ang Luzon ang may pinakamataas na tsansa na maging isang maagang post-colonial state na may modernong hukbo. Ang Maynila ang lilitaw na bida-bidang kabisera na hindi pwedeng palitan. Hindi lang ito basta sentro ng admin at kalakalan, kundi isang hardcore na kuta, isang military hub na may direct line sa teknolohiya at armas ng mga kanluranin. Itong estado ng Luzon na ito ang direktang sasalubong at magmamana ng mga military infrastructure ng mga Espanyol gaya ng Intramuros at Kalaunan, pati na rin ang mga advanced defense doctrines at base militar ng mga Amerikano. Itong Republic of Luzon na ito ay magkakaroon ng military system na halatang gaya-gaya sa Latin American model. Katolisismo ang magiging moral center ng kanilang mga sundalo, habang ang mga elitista sa syudad ang magmamarunong sa pagdidikta ng National Defense Strategy. Dahil sa international trade nakasalalay ang kanilang ekonomiya, ang priority ng kanilang militar ay ang pagbuo ng malakas na Navy at Air Force para lang protektahan ang mga sea lanes of communication papuntang West Philippine Sea at Karagatang Pasipiko. Sa mata ng kanilang mga general at politiko, ang Luzon ang tanging legit na bansa, ang feeling tagapagmana ng konseptong Pilipinas. Todo invest sila sa isang profesional na hukbong sandatahan para lang masiguradong sila ang laging nakakaangat sa rehiyon. Gagamit sila ng military diplomacy at bibili ng mga armas sa kanluran para manatiling sunod-sunuran at nakadepende ang mga kapitbahay sa kanilang security umbrella. Ang kanilang doktrina, nakatutok lang naman sa northern hegemony o ang pagiging siga sa hilaga. Samantala sa Visayas, mas magulo pa sa group chat nyo ang sitwasyon sa militar at politika. Dahil sa history, wala namang naging main character na isla rito na kayang pasunurin at kontrolin ang lahat ng iba pang mga isla. Kung maghihiwalay sila, asahan mong hindi sila magiging one big happy family na may iisang estado tukbo gaya ng Maynila. Sa halip, magiging maluwag na federasyon lang sila o ang mas malala, mahahati sa maraming maliliit na republika na may kanya-kanyang milisya at armada na nagbabantay sa sarili nilang bakuran. Lalakas ang pride sa wika Cebuano, Hiligaynon, Waray at ito ang gagawin nilang basehan para sa kanilang ultranasyonalismo. At syempre kung saan may matinding nasyonalismo, asahan mong susunod na ang pag-iipon ng armas. Ito ang magiging dahilan para maging Balkans of the Sea ang Visayas kaysa sa isang solidong bansa. Ang mga daungan gaya ng Cebu at Iloilo ay hinding-hindi papayag na maging sidekick lang ng isa't isa. Magpapalakas sila ng kanilang mga puwersang pandagat para lang magunahan sa pagkontrol ng mga kritikal na kipot na dinadaanan ng mga barkong pangkalakal. Ang mga daungang ito ay magtatayo ng mga maritime city-states na feeling superpower ang militar sa dagat. Magkakaroon sila ng mga fast attack craft at coastal defense cruise missiles para lang protektahan ang kanilang mga territorial na tubig. Ang bardagulan sa pagitan nila ay magiging sobrang tindi. Sa halip na isang nagkakaisang Visayas, makakakita tayo ng maraming maliliit na grupo na pare-pareho naman ang pinagmulan at halos magkakapareho ang salita, pero handang maghiyara sa isa't isa dahil lang ayaw nilang sumunod sa isang bandila at iisang commander. Ang Mindanao at Sulu naman ay siguradong ibang level ang tatahaking landas sa militar. Dito na nagiging tunay na exciting ang geopolitikal na teoryang ito. Kung hindi lang sila pilit na isinama sa kolonyal na sistema ng Espanya at sa huli ay sa militar ng Amerika, baka mas pinatibay ng Mindanao ang kanilang Islamikong pagkakakilanlan na may kasamang modernong militar na mas malakas pa sa totoong kasaysayan. Ang mga sultanato ay hindi na mapipilitang magtago at makipagbakbakan sa mga bundok at kagubatan. Sa halip, ang mga puwersang ito ay maaaring ma-modernize na may maayos na sentralisadong utos at kontrol. Palalawakin nila ang kanilang mga regional na alyansa at unti-unting magiging isang malaya at soberanong Islamikong estado na kayang-kayang ipagtanggol ang sarili. Ang estadong ito ay hindi titingala sa Maynila para lang itanong ang kanilang doktrina sa seguridad. Titingin sila sa timog, sa mundo ng Malay Islam, sa Malaysia, Indonesia, at sa mga rutang pangkalakal ng Dagat Sulu at Dagat Celebes, kung saan rumarampa ang kanilang mga modernong barkong pandigma. Sa panahong iyon, hindi na ituturing ang Mindanao na isang magulong paligid o rehiyong kailangang ayusin ng counter-insurgency operations mula sa Hilaga. Magiging isa na itong malakas na sentro ng kapangyarihan na gumagalaw ayon sa sarili nitong lohika at estratehiya. Magkakaroon sila ng mga pambansang hukbo na may mabibigat na armas, artilerya at isang navy na nakatutok
sa pagbabantay ng kanilang masaganang likas na yaman at ng mga choke points sa timog. Ang balanse ng lakas sa kapuluan ay mababago ng tuluyan. Ngunit ang pinakamahalagang punto ay hindi kung magkakaroon ba ng 3, 4 o 10 bansa rito. Ang totoong plot twist sa pambansang seguridad ay ito. Sa sandaling lumitaw ang mga bakod na yan, magpapatigas ito sa mga pagkakaiba na dati ay nadadaan pa sa pakiusapan. Ang mga wika gaya ng Tagalog, Cebuano o Tausug ay hindi na lang magiging lokal na pagkakakilanlan. Gagawin na silang pambansang tatak, isa sa politika at gagawing sandata ng bagong nasyonalismo para lang i-gaslight ang kani-kanilang mga sundalo tuwing may krisis. Abangan ang pagre-write ng military history. Ang mga aklat sa mga military academy ay magkukwento ng iisang nakaraan pero sa iba't ibang bersyon ng fake news. Ang isang Bisaya ay hindi na ituturing na Pinoy na nagsasalita ng Cebuano, kundi isang dayuhan at sundalo ng ibang bansa na may sariling mga bayani, sariling trauma sa labanan at higit sa lahat, sariling mga hugot at reklamo laban sa mga kapitbahay. Iyan ang moment na ang pagkakaiba sa kultura ay hindi na lang basta kulay, kundi nagiging matigas na border na binabantayan ng mga baril at radar. Ang Luzon, bitbit ang main character energy ng Maynila ay papasok sa bardagulang ito ng de-insure. Dahil sa mas bonggang military infrastructure at logistics, mas sentralisadong pondo ng bayan at mas malakas na koneksyon sa global security network, ang estadong ito ang may pinakamataas na tsansa na maging bida sa diplomasya at lakas militar sa buong rehiyon. Ang kanilang mga base militar at daungan ay magiging tambayan at sentro ng operasyon ng mga dayuhang bansa na gustong makisawsaw mula sa labas ng kapuluan. Samantala, ang mga maliliit na bansa sa Visayas ay magiging parang mga influencer, masigla pero sobrang rupok. Todo asa sila sa kalakalang pandagat kaya madaling makaladkad sa matinding agawan para sa investment at control sa mga ruta ng barko. Para lang mabuhay, baka mapilitan silang pumasok sa mga temporaryong military alliance o magbayad ng protection money sa mas malalaking bansa na magreresulta sa walang katapusang palitan ng kapangyarihan at pag-ipon ng armas sa gitna ng kapuluan na parang bombang sasabog anumang oras. Ang Mindanao naman ay may sariling kabalintunaan, siksik sa resources, maraming lupa para sa mga base militar at strategic na lokasyon para kontrolin ang mga ruta sa timog. Pero high risk din itong maging political flashpoint kung ang pagbuo ng kanilang estado at military capacity ay hanggang drawing lang kumpara sa kanilang mga ambisyon. Ang mga away pamilya at paksyonalismo sa pagitan ng iba't ibang tribo at sultanato ay siguradong pagpipistahan at gagamitin ng mga dayuhang spy at puwersa. Sa madaling salita, sa isang watak-watak na Pilipinas, hindi naman lahat ay talunan, pero siguradong walang rehiyon ang magkakaroon ng peace of mind. Ang kailangang budget para mapanatili ang isang dambuhalang Army at Navy para lang hindi masapok ng mga kapitbahay ay uubos sa malaking bahagi ng kanilang pambansang pondo. Bawat bansa ay maninirahan sa sitwasyon ng armed peace, kung saan ang isang maling likulang ng barkong pandigma o isang ligaw na eroplano ay pwedeng mag-trigger ng World War. Ang relasyon sa pagitan ng mga bagong Pilipinas na ito ay malamang na hindi magiging pang-Miss Congeniality. Ipinapakita ng kasaysayan ng militar sa mundo na kapag maraming maliliit na bansa ang galing sa iisang pinagmulan pero walang matibay na glue na nag-uugnay sa kanila, ang bardagulang may armas ay halos hindi maiiwasan. Mula sa agawan ng lupa, karapatan sa isda hanggang sa kontrol sa mga strategic na kipot sa dagat, lahat iyan ay magiging mitsan ng matinding gulo. Lahat ng mga away barangay na dati ay pwedeng daanin sa kape, biglang magiging international crisis na kailangan ng military intervention. Isang maliit na isla, isang mababaw na bato na pwedeng gawing tambayan ng barko, isang deep water port para sa mga submarino, o kaya ay daanan ng langis lahat yan, instant mitsa ng malawakang gyera sa ating kapuluan. Ang mga banggaan sa dagat. Yan na ang magiging daily dose natin ng balita. Ang pinaka-nakakatawang parte ng senaryong ito ay itong mga bagong bansa ay magkakapareho lang naman ng galawan kaya alam na nila kung paano maglukuhan pero sapat na magkakaiba para maging praning sa isa't isa. At dahil may kani-kaniya na silang bersyon ng kasaysayan, bawat panig ay feeling sila ang bida na may karapatang manakop o manakit sa kabila, isang ilusyon na ginagamit nilang excuse para maunang manugod at mag-ala action stars sa mga preemptive strike. Sa mas malawak na usapan, ang watak-watak na kapuluan ay tuluyang sisira sa forma ng buong Timog Silangang Asya. Imbes na maging isang dissenting bansa na kayang maging referee at harang sa mga dayuhan, ang rehiyong ito ay magmumukhang pirap-pirasong chessboard kung saan malayang makakapag-party at makakapag-deploy ng tropa ang mga global superpower.
Siyempre, jackpot ito para sa Tsina para palawakin ang kanilang impluensya sa dagat ng walang umaangal na nagkakaisang bansa. Gagamit sila ng salami slicing technique para dahan-dahang nakawin ng mga teritoryo o kaya naman ay budulin ang isang mahinang bansa sa Visayas na pumirma ng mga kasunduang militar kapalit ng protection laban sa Luzon. Dahil wala nang nagkakaisang Navy ang Pilipinas, magkakaroon ng malaking vacuum ng kapangyarihan na tuwang-tuwang sasaluhin ng mga dambuhalang bansa. Sa kabilang panig naman, ang Estados Unidos ay gagawa ng paraan para hindi sila ma-out of place at maprotektahan ang kanilang first island chain. Magtatayo sila ng mas maraming base militar, magpapadala ng mga dambuhalang carrier strike groups at mamimigay ng mga laruang pandigma sa mga bansang pipiling maging bestie nila. Ang ating kapuluan? Ayon, magiging permanenteng parking lot na lang ng mga barko ng Amerika sa Pasipiko. Kahit ang Hapon ay hindi papayag na maging audience lang dahil baka matraffic ang kanilang mga supply chain sa dagat. Magbibigay sila ng mga patrol vessel at radar sa mga paborito nilang bansa para lang masigurong tuloy ang negosyo. Bawat maliit na bansa sa kapuluan ay mapipilitang mag-swipe right sa isang superpower para lang hindi mamatay, para protektahan at para makahingi ng pondo at mga modernong baril. At kapag pumasok na sila sa laro ng pagpili ng kakampi, wala na silang say sa sarili nilang kapalaran. Ang kanilang pambansang diskarte sa depensa ay ididikta na ng mga dayuhang amo. Mula sa simpleng kwento ng away pamilya, mabilis itong magiging isang mapanganib na geopolitikal na laro sa buong rehiyon. Ang kapuluan ay magiging entablado para sa proxy wars, kung saan ang mga sundalo nagpapatayan ay magkakadugo at magkakalahi, pero ang gamit na baril at doktrina ay galing sa mga dayuhang nag-uumpugan. Dati, itong pagiging watak-watak natin ang naging kahinaan kung bakit sumasakit ang ulo ng mga militar sa logistika. Pero ito rin palang dahilan, yung pilit tayong isinaksak sa iisang gobyerno sa loob ng ilang siglo gamit ang pananakop, bakbakan, at kung ano-anong modernisasyon na nakabuo ng isang pagkakakilanlan na sapat na para hindi tayo tuluyang magpatayan at maglagay ng mga permanenteng bakod sa bawat isla, hindi naman nabuo ang Pilipinas ngayon dahil pare-pareho tayong lahat. Nandito tayo kasi gumawa ang kasaysayan ng makapal na pandikit, yung dugong dumanak sa mga giyera, yung mga bayaning galing kung saan-saan na lumaban sa ilalim ng iisang bandila, at yung mga plano sa depensa para lang pilitin ang mga magkakaibang rehiyon na matutong magkunwaring magkasundo sa isang kwento ng pagkabansa. Kung wala yung makasaysayang pandikit na yon, baka naging Balkans version tayo ng Southeast Asia. Makulay nga at maraming ganap, pero laging muntik na magupakan dahil sa mga pagkakaiba. Mawawalan ng silbi ang lokasyon natin at yung kakayahang depensahan ng sarili bilang isang bansa ay magiging kwentong barbero na lang sa mga libro ng kasaysayan. Hindi lang ito usapang what if kung nagkawatak-watak tayo. Paraan ito para ma-realize na itong tinatawag nating bansa ay hindi naman talaga isang siguradong katotohanan. Produkto lang ito ng mga hilaw na plano, pilit na pagsasama gamit ng puwersang militar at mga aregluhan ng mga pinunong tumagal sa ilang henerasyon ng pakikibaka. Isang maling liko lang sa kasaysayan, isang talong bakbakan, isang palpak na alyansa o isang pag-aalsang hindi natuloy baka wala tayong Pilipinas na may iisang sandatahang lakas ngayon. Baka ang pinag-uusapan natin ay mga maliliit na bansa na nag-aagawan sa iisang dagat, may kanya-kanyang drama at puro sana all na lang sa kung ano ang naging itsura nila kung hindi sila nag-away-away. Itong kapayapaan at pagkakaisa meron tayo ay binayaran ng dugo ng mga sundalong na-realize na ang pag-aaway-away sa loob ay laging pabor sa mga kaaway sa labas. Ang pag-aaral sa watak-watak na bansa ay nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Ang pagkakaisa ay hindi lang pang slogan sa eleksyon, ito talaga ang pundasyon para hindi tayo basta-basta mabuli. Sa huli, ang lakas ng bansa ay hindi lang sa dami ng kanyon, barko o eroplano, kundi sa kung gaano katibay ang kapit ng mga mamamayan nito. Ang Pilipinas, kahit puno ng drama at hirap bumuo ng matino na republika, ay isa pa ring milagro ng pagkakaisa. Ang katotohanang nakatayo pa rin tayo bilang isang nasyon at handang lumaban para sa isang watawat ay ang pinakamalaking tagumpay natin laban sa sumpa ng pagkakahati-hati. Salamat naman at nag-aksaya kayo ng oras sa malalim na pagsusuring ito tungkol sa mga kunwaryang giyera at geopolitika. Kung feeling nyo ay naging exciting ang paksang ito, sige, magkalat na kayo sa comment section. Sa tingin nyo ba, gamit ang inyong mga henyong utak militar, aling rehiyon ang magiging bida kung tuluyan ng nagkawatak-watak ang Pilipinas? Ang Republic of Luzon ba na may imaginary Air Force at Navy? Ang mga maritime city-states ng Visayas? O ang makapangyarihang Islamic State ng Mindanao, kuno?
Gusto ko mabasa ang inyong mga taktikal na opinyon na parang mga keyboard warrior sa comment section. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Kasaysayan Vibe, at pindutin ang bell icon para hindi nyo ma-miss ang susunod nating mga nakakayaning na kwentong barbero tungkol sa kasaysayan at estratehiyang militar ng bansa. Ako ang inyong dakilang mananalisay, nagpapaalala sa inyo ang kasaysayan daw ang pinakamagaling na guro ng estratehiya kahit parang wala naman tayong natututunan. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas kung kaya pa.